Mainit daw sa ngayon ang balitang kumpirmado na ng korte ang pagkakalulong ni Pangulong Kuting Jr. sa iligal na droga. Dahil dito ipapasa ilalim siya sa rehabilitasyon alinsunod sa kautusan ng hukuman upang matugunan ang kanyang kondisyon at mapanumbalik ang kanyang kalusugan. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong hakbang ay makakatulong hindi lamang sa kanya kundi sa iba na organisasyon na nagpapakita ng malasakit sa kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan. Bukod sa Pangulo, usap-usapan din ng kabilang sina Senator Chis Escudero at House Speaker Martin Tambaloslos sa mga pinaghihinalaang gumagamit ng iligal na droga. Hindi pa man opisyal na kinukumpirmang mga regisyon laban sa dalawang opisyal, naglabas na ng iba't ibang grupo ng kanilang pagkabahala at panawagan para sa masusing imbestigasyon. Ayon sa kanila, ang pagkakasangkot ng matataas na lider ng bansa sa ganitong gawain ay isang seryosong banta sa integridad ng gobyerno at sa kampanya laban sa iligal na droga. Sa kasalukuyan, maring namang pinabulaanan ni Escudero at Tambaloslos sa mga akusasyon at nagsabing handa silang makipagtulungan sa mga imbestigasyon upang mapatunayan ang kanilang kawalang sala. Samantalang mga mamamayan ay naghihintay ng karagdagang aksyon mula sa mga kinauukulan na tumaasa sa isang patas at transparent na proseso sa pagsisiyasat sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa kontrobersiyang ito. Patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapan upang ihatid ang pinakabagong ulat para sa inyo, bayan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pulburon video na sikat sa buong mundo na pinasikat nga ho ni Maharlika. At bigla namang dumating itong si Cathy Binag. Meron po akong naalala sa interview niya kay Maharlika. Ang sinabi niya na pati umano mga anak ni Kukap ay gumagamit ng pulburon. Na dapat umano ito ay mag-undergo rin ho ng hair follicle drug test. Ngayon ho, sino ang taong ito sa larawan na ipapakita ko po sa inyo? Kaninong anak ho ito? Bago yan, nais ko pong ipakita rin po yung kumakalat ngayon sa social media para magkaroon ng magandang kredibilidad itong si Miss Cathy Binag. Natotoo nga ho, nasa circle of friends po siya ng pamilyang Marcoses. Okay. May kumakalat ho ngayon sa social media rin ho, na post ni Tio Moreno na umano'y magkasama si Miss Cathy Binag at si Sandro Marcos sa birthday party ng isang sikat na artista na si Barbie Imperial. Meron akong video na nakikita rin po para magiging suporta sa post ni Tio Moreno. Kasi nga ho, baka sasabihin naman, ay piki ho ito, ay fake news po, deep fake po ito. Pinasok ko ho ang Instagram ng naturang artista at ito po yung makikita, mga kabisda. Panoorin po natin at sipatin natin ng maayos kasi mabilisan lang labas dito ni Miss Cathy at saka ni Sandro. Ayan po, so Instagram po yan. Birthday po yan ni Barbie Imperial. Ayan, ganda ng venue. Talagang alta na alta yung naturang selebrasyon. Bigatin ho ang mga pumupunta dyan. Siyempre, nandyan si Sandro ho yan. Ang mga sikat. Celebrity rin talaga para to si Cathy Binag. Pagmasdan nyo po, bigla pong lalabas yan si Cathy Binag. Mabilisan lang to mga kabisdak. Ayan o. Teka lang. Sunod na dyan. Teka lang ulit. Ayan.
Ayan ho si Cathy Binag. Kasama ho sa isang birthday party. So ngayon, hintayin din natin yung paglabas ni Sandro Marcos. O, narito. Mabilisan lang din ho ito. Mabilisan lang, mga kabisda. Pero 2 beses lumabas si Sandro dito. Ito na. Ay, teka lang. Balik. Ito lang. Lang. Ayan naman si Sandro, mga kabisda. Kasama ni Barbie Imperial. Hindi natin alam kung ano po ang kanilang relasyon dyan. Out tayo. Ang gusto lang po natin mangyari, makakabuild tayo ng isang istorya na itong si Cathy Binag ay merong personal na encounter sa pamilyang Marcos. At kilala niya ang mga anak ni Kukak. Dahil ang lakas ng loob niya magsabi na pati daw mga anak ni Kukak ay gumagamit ng pulburon at dapat umano magpa-pulburon test ang mga ito. Ayan po si Sandro ha. Okay, tuloy natin. Kaunti kasi sa dulo lalabas din ho siya dyan. Okay. Sa bidyong ito na nakuha natin sa Instagram ng naturang artista, ayun si Sandro, nagpapatunay ho na si Cathy Binag ay credible ang lahat ng mga sinasabi niya. Bago natin ipalabas ang picture na ito, bahala po kayo maghusga ha sa larawang na ipapalabas ko sa inyo. Pakinggan muna natin yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Isa pa, hindi ako natatakot. They did that to me for 10 years. They character assassinate me, they insulted me, hinubaran na nila ako at lahat, pinasama na nila ako at lahat. Alam mo yun, meron nga yan nasa internet, meron pa doon na gumagawa ng mga account ko. Actually, nalaman namin kasi pina-NBA naman namin dati. Hindi ko lang talaga pinatulan kasi malapit sa kanila. Yeah. Pinakiusapan ako na wag mo nang gawin kasi parang ayaan mo na lang. So just imagine that. Tapos napahamak din yung mga anak ko. I'm doing this for my children Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga di ba? So, really? What else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, even the Marcoses, the kids? You can really? Pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Ayan po yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na pati daw mga anak nila pinapabayaan magpulburon at dapat umano mag-hair follicle test po sila. Meron po akong nakikitang picture na kumakalat sa social media. Bahala ho kayo maghusga. Sino ang taong ito at kaninong anak ko ito? Hindi ko alam yung exact na pangalan nitong taong ito, pero alam ko ho, nakilala nyo ang taong ito. At sino ho yan? Yung sinabi ni Cathy Binag na kailangan ng hair follicle test ang mga ito, dapat ho talaga siguro manawagan tayo. Kasi kakaiba na ho yung mata. No? Nakakatakot ho tingnan. May concern ho tayo dito dahil tayo ay mamamayang Pilipino. Gusto nating malaman ang tunay na pagkatao ng mga tao dyan sa Malacanang. Sino yung nasa larawan na nakikita ninyo ngayon sa inyong mga cellphone nga screen? Bahala po kayo maghusga sa larawang ito at ano ang inyong tingin sa kanyang pagkatao.
Kailangan ba mag-hair follicle test po ang buong pamilya nila? Do it right. And you know, that, Yes. especially now na, you know, bumalik ako sa pagiging Christian, born again Christian, 'di ba? Parang, maybe this is my purpose. And, handa din naman ako bago ako marap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala dyan. Hindi lang naman sila. And, Nag-consult ka sa mga anak mo? Yeah. Okay. yeah. And like, even like family, military, friends sa military, and like lawyers and everybody. Nag-consult. Kasi I'm just speaking my truth, and ako testigo ko, you know, parang how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together? Then I have, ano pa, di ba, parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin. Ginagang up ako, meron pa nag-send sa akin ng picture ko, pinapasundan ako before. And luckily, maganda yung relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP. Kasi, you know, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost siya kaya hindi tayo nag-ano. Alam mo, importante yan pag mabuti ka eh. Hindi ako, never ako nag-ask ng favor from them, yung mga gano'n. So sila yung nag-reach out sa akin. Sabi niya, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Alam mo, may Diyos eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, lahat yan wala. Diba? So, hindi ka yan natatakot, mananalo sa'yo. hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag? Hindi. Handa naman ako eh. Alam mo, Thank you so much Marlica, for your before ko to papaya. gawin, lahat to, as in, siguro meron na akong meron na ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB yung pinamigay ko. Oh my Anak ko! No! Mutsa guys, pinag-ano na talaga niya to, pinaghandaan, oh. Mabuhay po kayo, ma'am. Ano kaya yung laman ng 150 USB na pinakalat na niya? Kasi bago daw siya nagsalita nito, ay buwis buhay rin to, guys. Buwis buhay talaga, oh. Bago siya nagsalita, ay siguro may testimonya na siya. Ano bang sekreto sa USB na yon? Sino yung binibigyan ng USB? Ano yung laman? Ako, baka merong ilang oras na pagpupulbos doon, no? 150 USB, paano nila yun? Mahal yun. Miss Cathy, bibilhin yun. Oh. Yung 150 USB mo, bibilhin yan. Milyones ang halaga yan. Bibilhin yan ni Kukak para walang maikalat. O ganun yan. Pero mahirapan sila yan, 150 USB. Eh kung lahat ng mga code nila nakalagay doon, lahat ng sikreto nila nakalagay doon, nakalagay doon yung sikreto sa 150, siguro magbigay ka rin, ma'am, sa mga kay Tatay Digong, no? Mas maganda ho yun. Alam na ho siguro niya kung anong mangyayari sa kanya kasi presidente na ho ng Republika ng Pilipinas. Tuloy, Alam niyo, kabisado nila yan. Baka pwede naman makahingi ng isang USB dyan. Papadalang kita. Diba? Kasi, okay, medyo napukaw mo ko doon sa isang post mo nung July 23 na sinasabi mo, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Nako! Lalabas ko na si Voltes 5. Kaya sabi ko nga sa vlog ko, let's vote in. Kontakin ko nga tong babae ito. Ayan, nag-vote in na tayo. Nag-vote in na tayo. Ano ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi, you know, if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, tumatahimik ka, then yung na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na, sandali lang, ano na to ha, parang sobra na to. Kasi hindi na to one individual or one family or 10 tao, 20, 50 tao. We're talking about the nation. It's for the, Filipino people, di ba? Parang then, ang pangit kasi na, yung parang nakikita ko, yung nagiging normal, yung mali, yung mga leaders natin, ito-tolerate mo yung mali. It's so disappointing. And I like what I said, I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman. Na magkaroon ng Pilipinas na maayos. Hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinumang presidente na may masasatisfy na tao. Pero sana lang, parang ako,
remember, all the leaders in the Philippines, huwag niyong kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. 'Di ba? Parang pinangako nyo na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi, yun ang sabi ko nga, 'di ba? Parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is like doing some evil things out there, or like dictating something na parang hindi kinabubuti ng Pilipinas, kaya nyo 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa wala ka na. So make the best out of it kasi para rin sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako, nabully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubuli si VP Sara. Sabi ko, oh my God, this is so BS na to. I'm sorry parang sobra to, maling-mali. Parang, tumulong sa'yo Parang, kasi na-feel ko, alam mo, na-feel ko talaga. Like, hindi ko parang unexplainable kasi nga ako, biktima nila ako diba, ng grupo na yan. So parang, biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila, yung ex-partner mo, nila Anton Lagdameo, yung SAP. Yes, oo. At iba pang mga, nila Marcos Jr., yung mga grupo nila. So, doon ba sa Okay guys biktima siya ng tropang Voltis 5. Kasama si Ngagbajan. Tapos kasama yung special assistant to the president. Ayan yung mukha ng bagong Pilipinas. Alam nyo po ma'am, bayani ka sa amin kasi nga unang-una, kung ako niyan, tatahimik lang ako. Wala na akong pakialam dyan sa Pilipinas. Nga sa ibang bansa naman yata si ma'am, di ba? Wala Tama yung sinabi mo ma'am, sobra-sobra na yung ginawa ng gobyernong ito, yung mali, tinatama, yung tama, minamali. Ginagawa tayong mga, mga tanga. Ginagawa tayong mga walang alam. Yung mga abogado na nakapasa sa pagiging abogado, nag-aral ng batas, pag sila nagsalita, wala kang kwentang abogado. Yung pinag-aralan mo useless kasi sa kanila mali yung pinag-aralan mo. Sila yung tama. Ganun ang nangyayari. Pastor Kibuloy, yung kaso, binuhay, ayan. Mali-mali yung ginawa. Lahat ng ginagawa nila dito sa ating bansa, walang kwenta. Bunga ho yan ng pulburon. Bunga po yan ng pagkasakim nila sa pulburon. Ang resulta ito, trip-trip. Trip-trip guys, nangyayari. Sino bang si Raulong presidente na gusto tayong ibala sa kanyon? Sige nga. Presidente ka, hindi ka man magalit sa mga kriminal. Presidente ka, hindi ka man nagagalit sa mga drogista. Ni minsan, hindi mo man sinasabi no mercy for criminals, no mercy sa lahat ng mga drogista. Kaya pala, di lalong nadagdagan tuloy. Ang aming paniniwala, nangagba talaga si Junior dahil mayroong isang matapang na babae. Kasama nila ito Kasama nila, circle of friends po ito. Habang nagbupulburon sila, nandyan yung babae. Tuloy po, Miss Cathy. Sa pagkakatanda mo na 5 beses mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang event, itong si Bongbong Marcos at ito si Liza, kasama yung ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may kukwento mo ba sa amin kung ano yung talagang yung una, alarming talaga yun alarming na talaga yun. So, doon ba sa mga pagkakataon na na-meet mo sila, nagpupulburon talaga sila? Well, sa grupo nila, yes. Oo. Ayan ang liwanag! Yung na-meet po ni Miss Cathy, yung tropang Voltis 5. Ang tanong ni Maharlika, nagpupulburon ba sila? Ang sabi niya, sa grupo nila, yes! EI? It's confirmed! Kaya patuplok nga guys. It's confirmed! Ayon kay Cathy Binag, mga ngagba sila. Grupo kasi yan. Yung kalibin niya, ngagba
Kitang-kita niya pag nagpupulburon eh. Kasama sila sa kahalayan, trip-trip. Sabi ni Over, walang paligoy-logoy. Yes, kasi nakita naman niya. May dokumento man, 150 USB oh. Kuta-kuka, hanapin mo yung 150 USB, mahanap nyo yan. Baka nagkalat na yan sa buong mundo. O, tuloy oh. Lahat sila. So, ako yung ano parang palagi ako may bad experience kasi pag kunwari, may ano ako, gusto kong umuwi. Pag gusto kong umuwi, bawal umuwi. Bawal Kasi, umuwi. ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy, kapag kunwari, gusto mo nang umalis, pag bago kayo, you don't know the ano alam mo yung way nila, how to do it. So, I thought, parang, okay, can I go home? Kasi parang pagod na ako. Kasi morning person ako Alam mo Oo. I sleep early. Okay. Ayun. Tapos, So, yeah. Go ahead. Okay, go ahead. Ay, Yeah. sabay pa tayo. Oo nga. So, nung yung mga experience ko ganon, yung one time din, I feel parang madalas nababastos. Alam mo yon na, kasi pag lasing na mamumura ka, or may lasing, may alcohol, yeah. Pag naghalo-halong alcohol at polvoron. Yeah, tapos, again, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi because, gusto ko, it's a vengeance or whatever. I'm just speaking my truth. You know? And if you're telling the truth, hindi mo kailangan i-memorize. Kasi it's an experience and you experience it. Alam mo yun, ako to. Diba? Okay. Like, walang pwedeng magsalita against my truth. Diba? So, Kasi ikaw yung nakaranas. Exactly. So, parang, nung kami, even like, pati mga anak, alam mo yon, parang babasusin ako, hindi ko pa nami-meet. Kung murahin ako, tawagin akong whore. Di ba parang, edukada kayo di ba? Parang, I thought you came from a prominent, you study in a good school. Kung basusin ako ganyan. Then, gusto ko malaman yung yung sinasabi niyang murahin siya ng mga anak. Kaninong anak yun? Sinong anak ang nagmumura sa kanya? Kay Kukak ba? Sinabi pa naman ni Kuka kay Tonying na yung mga anak daw niya, mga mababait. Kasi walang tato. Sino kaya, Miss Cathy, sino yung mga tinutukoy mong kaninong anak at sinong anak na yon? Okay, kay Ngag ba? Si Mare, kawa si Mare, tulog si Mare. Dalay nga, nagkakaso si Tony Boy with Alvarez, Congressman Alvarez. Ako pa si Nise. Ay, kay Tony Boy anak. Huwag niyo sagutin. Gusto ko sabihin niya kay Kukak. Gusto ko yung kay Kukak. Hindi ako interesado yung kay Tony Boy, kay Kukak, kay Ngagba ko. Yung gusto ko dyan. Ang tuloy. Na akong kaalam-alam doon. Actually, ginawa akong collateral damage. Parang ako na lang. Diba? Ako yung pinasama, then I absorb everything. Tapos, gusto ko i-depensahan yung sarili ko. Pero hindi. Kasi parang ayaw nila. So then, when they're doing drugs, yung isang experience ko is like, sa restaurant ko sa White House, one Saan time lugar yan? is Maynila? sa Davao. Davao okay. City. May restaurant Pakinggan nyo to kasi nabanggit yung Davao. kasi kaming tinayo doon. So, like, nung nandun kami, parang pag nagda-drugs, syempre may long table, very upfront, like, si Pirma. Like, Silagda. Si Pirma, yung bang code? Yeah, Okay. oo. Okay. Parang, so I Ano think sabi niya? rin, parang sinasabi niya minsan, harapan doon ng mga tao, may mga tao doon. Alam mo yon, papangalanan ko in the right time. Diba? Yes. So parang right now, wag muna. Nandun lahat yun sa Silagda. ko. Silagda. Merong pang mga kasama, papangalanan daw in the right time. Pero nandun naman sa USB, ma'am, wag kang pakalat-kalat, ma'am. Daming mga buhaya, ma'am. Alam mo yung nabanggit niya yung Davao kasi nga, di ba si Lagda, Davao man yan, Lagda na, ito, nagsilagdaga na yung ko. Banggitin ko, balikan ko yung Davao. Meron daw siyang restaurant, I think, di ba sa Davao? Restaurant ba sinabi niya? Sa Davao? Alam mo, tumama na naman dito siya.
At tumama na naman si Tatay Digong. Davao yung sabi niya, sabi ni Tatay Digong, alam ko yung mga yan. Mga kasama niya, mga negosyante. Yang kandidato na yan sa pagka-presidente, ang makasama niya yan, ay yung mga negosyante sa Davao, mga yayaman. Sila yan. O ito na, alam na. Oh. Alangan naman nag-uusap si Tatay Digong at to si Kati Binag. Bakit tumatama yung sinasabi ni Tatay Digong noon na yung Singagba, may mga kaibigan yan na mga negosyante, kasama sila nagsusop-sop. Ang sabi nga ho pa natin, mga mayayaman, di ba? Inakusan pa nga ninyo si Manny Pacquiao, kasama yan si Manny Pacquiao. Di ba sinabi ho natin? Oh. Sinabi ito correct, sinabi ni Tatay Digong, oh. Do legit. Tumutugma. Baka sabihin na naman, pagkakataon na ito. Pagkakataon lang. Oh. Silagda na lang muna kasi public special assistant to the president. Okay. Oo, kasi diba, public official. Then when you were there, like, sabi niya sa akin na, Kati lapit lang ng bahay natin. Ganyan siya. Tapos, matanda na tito ko. Diba? So, dyan lang ako pag kailangan mo. You know, you feel Oh my God. Diba, very degrading. Kasi parang iisipin mo, hindi ko alam. May asawa na siya, di ba? As Exactly, meron. Yeah. Again, may mga ganon. Yeah. Oh Again, God. I'm speaking my truth. I didn't say this. And I wish sana yung Gabriela, tulungan niyo ako, di ba? Huwag kayo maging one-sided lang. Alam mo yun, kasi feeling niyo kakampi ko si Sarah or wala. No, it's not about being kakampi. It's speaking the truth. What is right, what is wrong. Ma'am, Miss Kati, huwag kang umasa sa Gabriela. Tao yan itang baluslos. Dapat, ano to ni Maharlika, i-guide. Huwag kang lumapit dyan sa Gabriela, Miss Kati Binag. Bataan yan itang baluslos. Baka ma-sit up ka pa. Magawang ka pa ng kasalanan. Parang awa mo na, huwag kang lumapit, ma'am. Kung nanonood ka or may kilalang nanonood. Dito ngayon, nakakilala ni Miss Kati Binag. Ang advice po natin sa kanya, huwag po siyang lumapit dyan sa Gabriela. Kasi nga, alam naman natin, yung mga yan, trupa yan ni Franz Castro, galit sa mga Duterte. Ang gawin na lang ho siguro ninyo, ma'am, ilapit po tayo sa pagkakatiwalaan ho natin sa kakampi. Kakampi ng mga Duterte, kakampi ng bayan, kakampi ng bawat Pilipino. Atty. Harry Roque, tulungan nyo po ito. Total, naumpisahan naman ho ninyo ito. Atty. Trixie Cruz, tulungan po natin. Mga taong bayan, tulungan po natin. Political vlogger na makabayan. Nasaan na ba kayo? Makabayan pa ba kayo? Makabayad kayo, nimal kayo. Ito na yun. Buwis buhay, ha? Hindi biro. Yung mga sinasabi niya dito, guys. Tuloy yun. Diba? Parang yun yung atin. And that time, hindi ko to nilalabas or hindi ko ginagawa kasi parang hayaan mo na lang kasi lasing, hayaan mo lang kasi sabog. So then when you realize it, then ang daming kumukontak, yun nahiwalay ako, ang dami kasing kumukontak sa akin eh. Alam mo yun, sana nga yung mga taong na-abuse, yung mga taong na bully nila, lumabas kayo lahat, huwag kayo matakot kasi may social media na. Nako, marami pa pala sila, no? Hoy, nananawagan si Miss Kati Binag sa lahat ng biktima ng tropang Bultis 5. Tayo na, Bultis 5, di ba? Buntis 5 yan. Mga Buntis 5, buntis sa kakain ng pira ng bayan. Tama po. Ito, inumpisahan na Miss Kati Binag, lumabas kayo. May social media, tama. May mga political vlogger na susuporta kami sa inyo. Diyan naman si Palangga, nasa Amerika. Lahat ng mga content ni Palangga, tutulungan namin si Palangga. Susuportahan namin yan. Maniwala ho kayo. Lahat ng mga isisiwalat ni Maharlika, ito na lang po yung tulong natin kasi di man natin kaya yung ginagawa ni Maharlika. Ang gawin na lang ho natin, suportahan natin, huwag na natin ibabash. Legit man yung tao, buhay man yan. Totoo naman, legit naman sinasabi niya. Kasi pag makikita mo naman, pag nagsisinungaling, may binabasa. Kagaya yung mga witness ni Hontiveros, may binabasa. Yan, mga sinungaling yun. Pero ito, nagsasalita, galing sa puso, walang binabasa, live na live. Ayan. Walang utal-utal, hindi kagaya kay Ngagba, utal-utal. Nga. Ito ko. Mga sinungaling, yung
Mga ngagba, supporters. Alayo. Alam mo, before kasi, nung time dati, hindi kayo makakapagsalita, hindi nyo magagawa. Hindi nila yan basta madidelete, share it. Parang ginagawa mo, Maharlika, na parang they cannot just delete everyone. Hindi naman mo monitor lahat. Ilan ang tao sa Pilipinas? 100 million ba? 107. I forgot. 100, So, more or less 120. oh, di ba? 120 yan, no? Diyos ko, yung 500 billion. May pera na tayo lahat kung hinati nila. Oh, ito Ako sa akin lang sa lahat ng mga biktima ng tropang Bultis 5, gawin nyo na, si Maharlika, umpisahan nyo na lang kay Maharlika. Maglabas na lang po kayo ng statement dito kay Maharlika. Dito naman nag-umpisa. Susuporta kami sa inyo. Susuporta na lang kami kay Maharlika at hindi po namin papalampasin lahat. Lumabas na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. Tuloy. Okay. So, Anyway. I know. Parang para sa bayan. So, doon sa White House na yun, sa restaurant na yun na sinasabi mo, na talagang tumitira sila broad daylight, umaga ba yun? Araw like yun? dinner, Gabi? dinner gabi. Okay, dinner. Yeah, What I'm trying to dinner say, siya. talagang wala silang pakialam kahit na may mga guest sa restaurant o nagtatago sila kahit paano? They have their own way. Parang kunwari sa table. Even naman here in Manila, like even sa clubs, mga clubs dito, public yan. Parang they Sila. don't really care anymore. Yeah, parang Wala ng public batas yan. sila ang batas. Wala. You know, sa akin nga, di ba? Sabi ko nga sa'yo, ako ang tagal kong nakasama, 10 taon. Loyal kong loyal. Pero ngayon na-realize ko nga, kaya kayo, huwag kayo magtataka. Ba't yung, siguro kay question ng iba, sabihin nila, di ba? Ang tagal nyo, loyal ka dati, ngayon hindi ka na loyal. Sabi ko, first and foremost, di ako kumikita, hindi rin ako vlogger. Di ba? So parang, I'm nothing against with vlogging and everything. Again, I'm speaking my own truth. Di ba? Parang, this is my story. So parang, you can say whatever you want. Bahala kayo sa buhay nyo. You don't know me. You don't know my story. You don't know what happened to me inside. So, alam mo yung very public sila, malalakas ang loob. Kasi yung mga ngagba kasi, no? Yung mga ngagba, malalakas talaga loob niyan. At kakapal talaga ng mukha ng mga yan. Mga but-buton talaga ang mga yan. Mga sinungaling ang mga yan at mga traidor ang mga yan. Ngagba nga. Wala silang pakialam sa kanilang gagawin. Animal, masaktan ka sa masaktan. Basta yan ang trip namin. Gawang ka namin ng kasalanan, pahirapan namin ang taong bayan, wala kang pakialam, trip namin yan. Yun po yung mga ngagba. Tawag yung side effect. Yung trip nila Mapopolbos tayo. Tama yung sinasabi mo, Rosalyn, manhid sila, bisdak. Manhid na manhid mo lang, sobrang manhid. Patoblok, guys. Ito. Pimpam pinale. Sana umabot pa ito bago gurgurin muli, animal. Ito, guys. Pampinali na ito, tiis lang. Tuloy. Diba parang one time pa, nabalya pa ako. Nilagda Nabalya? sa CR. Kasi nag-CR kami dun sa restaurant ko. Nilagda? Siya. Nilagda, Mayo, oo. Tapos parang tinatry niya akong ihalikan, yung ganyan. So, Oh my parang God. sabi ko, my God. Tapos iyak ako. Manyakol! Mana sa amo, manyakol! Kaya pala, pag si Dayunyor makatingin kay Inday, kamanyakol pala ito. Tapos yung kay Lagda, Honey, my love, so sweet, hindi man nakahalik si Dayunyor. Pero ito, gustong umiskor din. My God! Tuloy, Ako nang iyak. Tapos hindi na ako naintindihan ni Tony Boy that Tony time. Boy. Sobra siyang laseng and all. Tapos sabi niya, parang sabi lang niya, parang, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!